Hello po, welcome po sa aking channel dito sa Joben MTV. Heto tayo sa bago nating kwento na pinamagatang Ang Pantasya ni Nerissa. Ang simula. Ano ba ang dapat kong gawin para magbagong isip mo, Nerissa? Tanong ng kaibigan niya si Amy. Wala, kaswal na tugon ni Nerissa. Nasa opisina siya nito. Pagkatapos ay saka pupunta sa pag-aaring flower shop. Naman, protesta ni Amy sa kapabagsak na sumandal sa backrest ng swivel chair dahil sa pagkadismaya sa kanyang sagot. Napupundi na ang tenga ko sa kakatanong ng mga fans mo kung kailan ka magpapakita sa publiko at mag-hold ng book signing. Alam mo, subukan mo kayang tumambay dito sa opisina kahit isang araw lang para malaman mo na maya't maya ay nagriring ang telepono at iisa lang ang hinahanap, ikaw. Si Godiva ang hinahanap nila, hindi interesadong sagot niya. At ikaw yon, Nerissa. Godiva is your pen name. Agad na tugon ng kaibigan. Nakataas pa ang isang kilay. Sumimangot siya. Sikreto nga lang na ako si Godiva, hindi ba? Kapag lumantad ako, hindi na sikreto ang sikreto natin. Yes, isa siyang manunulat and she was using Godiva as her pen name. Kinuha niya yon mula sa legend noong unang panahon na si Lady Godiva, ang magandang babae na pumarada umano ng walang saplot sa bayan ng Coventry. Sakay ng isang kabayo para bawasan ng asawa ang buwis ng mga tenant sa lupain ng mga ito. Besides, malaking factor naman ang pagka-mysterious ko . Marami ang naku-curious. Marami ang nag-aabang sa mga nobela ko. Bakit? Bumababa ba ang sales ng mga libro ko? Pinaikutan siya ni Amy ng mga mata. Walang problema sa sales. Alam mo yan dahil sa royalties na natatanggap mo. Kaya lang nga, marami ang naghahanap sa'yo. Marami ang humihiling na magsagawa tayo ng book signing. At sa palagay ko ay magandang idea yon dahil makikilala ka nila. Mas dadami ang fans mo, mas bebenta ka. Imagine, napakagandang babae pa lang nasa likod ng pen name na Godiva. Mas magiging talk of the town ka. Magiging famous ka. Walang prenong sabi nito, tila hindi pa rin sumusuko sa pagkumbinsi sa kanya na lumantad na sa publiko. Ngumiwi si Nerissa. Walang maaaring makakumbinsi sa kanya. Godiva was her alter ego at itatago niya yon sa publiko hanggang kaya niya. Hindi ko habol ang kasikatan, alam mo yon. I don't even write for money. Well, yes, noon una. Para may pandagdag akong pambayad sa loan ko sa bangko. Pero ngayon, nagsusulat ako kasi gusto kong magsulat. It's my passion, my stress reliever. Naputol niya ang kanyang sasabihin at napansin niya nang tingnan siya ng kanyang kaibigan. Ang tingin na may kahulugan. Ano? Anya nang hindi makatiis. Kaya ba ayaw mong lumantad dahil ayaw mong malaman ang angkan mo na ikaw si Godiva? Ang sikat na Filipino erotica writer? Tama. Ngayon mo lang ba yun na-realize? Balik tanong ni Nerissa. Iyon mismo ang pangunahing rason kung bakit hindi hayag ang pagiging writer niya. Isa siyang erotica writer. More like, napaka-conservative ng angka ni Nerissa. Bukod doon ay kakilala at nirerespeto ang mga kalderon sa kanilang probinsya. May reputasyon silang inaalagaan. Aside from that, her big brother was a priest. Mayroon pang isang madre sa kanilang pamilya, ang kaniyang tiyahin. Hindi rin lingid sa kanila na muntika na umanong magmadre ang kanyang nanay kung hindi lang ito umibig sa kanyang tatay. Isang malaking iskandalo at kahihiyan kapag nalaman ng konserbatibong angka ni Nerissa ang pagsusulat niya ng sexual at makamundo ang tema. Dalaga pa siya, pinurin kong kumilos. Sigurado mako-question ang kanyang integridad. Hindi na bale kung siya lang ang pagchichismisan, kaya niya yon. But she knew better. Alam niyang damay ang kanyang pamilya kung sakali.
Damay ang mga magulang niya sa gulong lilikhain ng mga taong makikitid ang pangunawa. Worst, kukwestiyonin pa ng mga ito kung paano siya pinalaki ng mga magulang at nagkaganoon siya. Pakaitakwil siya ng mama at papa niya kapag nagkataon. Alam dapat ni Amy ang mga bagay na yon dahil kaibigan niya ito. Magkatabi sila sa upuan noong unang taon at unang araw ng klase sa kolehiyo. Nakapagpalagay ang loob sila hanggang sa tuluyang maging malapit na magkaibigan. Kilala na siya ni Amy. Alam na ito ang family background niya dahil bukod sa malapit silang magkaibigan, ay hindi na mabilang mga pagkakataon na sumasama ito sa kanya sa probinsya. Masyadong welcome ang kaibigan sa kanyang pamilya. Risa, umiiling na wika ni Amy. Pagkatapos ay itinasang dalawang kamay na parang susuko. Okay, I rest my case. Resigned na wika nito. Safe sa akin ang sikreto mo. Dapat lang ha, nakangusong wika ni Risa. Nang makatapos sa kolehiyo ay pinili niyang maging entrepreneur. Binuksan niya ang Petals and Ribbons, isang flower shop, and it did well. Sa ngayon ay may 4 na siyang branches sa Kamaynilaan. Si Amy ay tinake over ang family business na publishing house and pages and sheets. So honey, kailan mo susulat ang kwento ng buhay mo? Ano? Natatawang tanong ni Risa. Kwento ng buhay ko? I mean, when will you use yourself? Yung pangalan mo na ikaw magiging bida sa novel. Katulad na ginawa mo sa novel mo na Branded, kung saan naging bida ako roon. OMG, kahit binago mo yung ilang katotohanan doon, kahit hindi mo ginamit ang pangalan ko, may mga kaibigan at kamag-anak pa rin ako na nagtatanong kung ako raw ba ang nasa Branded. Tumaas ang kilay ni Risa. Kung ganon, nalaman mo kung sino-sino sa mga friends at relatives mo nagbabasa ng Black Lace? Black Lace, ang pinaka-imprint ng mga erotika ng pages and sheets. At ang Branded na sinasabi ni Amy ay ang isa sa kanyang masterpiece. Ibinase niya sa kaibigan ng bidang babae sa librong iyon. Gumamit siya ng katotohanan tungkol kay Amy at binigyan ito ng love life at happy ending sa kwentong iyon. Oo, tumatawang sabi ni Amy. And hey, they're proud of it ha. Isa rin sila sa kumukulit sa akin kung sino raw ba ang nasa likod ng pen name na Godiva. They want to meet you too. Umaasa akong hindi mo ko ipagkakanulo, sabi ni Risa. Naging tuso ang kislap ng mga mata ni Amy. Hindi kita ipagkakanulo, minsan man. Pero kailangan mong gawin ang kwento mo. Nagkasundo na tayo kanina. Angal niya. I cannot believe you're blackmailing me now ha. Kinindatan siya ng kaibigan. Sige na, gawin mo na. I'll pay double for it. She rolled her eyes. Okay, pag-iisipan ko. I'll take that as a yes ha. Itutuloy.